pisikal na kamatayan, higit sa lahat ito ay espiritual na kamatayan na kung saan kung ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, kaibigan, mayroon itong kabayaran na kamatayan. Ang dulo ng kasalanan, kaibigan, ay kapahamakan ng ating kaluluwa doon sa dagat-dagatang impyerno, kaibigan. Ngunit sa hapon ito ang isang magandang balita. Sa Lucas chapter 5 verse 32, ang sabi ni Jesus, ako ay naparito, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan, upang sila ay magsisi ng kanilang kasalanan. At tandaan natin, isa pang magandang balita, na si Jesus Christ ay naparito. Siya po ay bumaba mula sa langit, siya ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ganon tayo minahal ng Diyos, kaibigan. Kaya na-realize ba natin sa oras na ito kung ano ang ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo? Alam niyo ba, sa dami ng ating kasalanan nagagawa sa harapan ng Diyos, sana tayo ang dapat ipako sa krus. Ngunit sa halip na tayong ipako sa krus, si Jesus Christ ang ipinako sa krus para sa ating kasalanan. Yun ang magandang balita na nais namang ipabot sa inyo. Hindi na parito si Kristo Jesus para sa mga matuwid. Siya ay naparito para sa mga makasalanan. Hindi para parusahan tayo, kaibigan, kundi para bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, ng tsansa na magsisi ng ating kasalanan, kaibigan. Kaya nandito ka sa oras na ito, hindi ko po alam kung anong klaseng buhay mayroon ka sa oras na ito. Baka nandito ka na bumuhay ka sa kasalanan, hindi ko po alam. O baka mabait ka man, kaibigan, maliit man, o malaking kasalanan na ating nagagawa sa harapan ng Diyos. Kailangan itong pagsisihan. At ang Diyos ay handang magpatawad, kaibigan. Ang Diyos ay mahabagin sa oras na ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa 1 John chapter 1 verse 9, na kung ating ipapahayag sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na magpapatawad at lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan, kaibigan. Ganon din ang buhay namin noon. Ako ay namumuhay ko sa iba't ibang klaseng kasalanan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos, pinatawad niya ko. Niligtas niya ang aking buhay, binago niya ang aking buhay, kung ito ay ginawa ng Panginoon sa amin. Kaibigan, sa oras na ito, kayang-kaya rin ito gawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang kailangan lang natin sa oras na ito, magpakumbaba tayo ng ating sarili sa harapan ng Diyos. At atin pong hilingin ang kapatawaran mula sa Diyos. At ang Diyos ay handang magpatawad. Kaya nandito ka sa oras na ito, kaibigan, ito na ang tamang pagkakataon na ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos, kaibigan. Dahil napakahalaga na habang buhay pa tayo, maiayos na natin ang ating relasyon sa Diyos. At ang paraan ng Diyos para maayos ang ating relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa John chapter 14 verse 6, ang sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya napakalinaw na ang tanging tulay para sa ating kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Alam ko, kilala mo na si Jesus. Matagal ng panahon, very familiar na sa atin ang pangalang ito. Ngunit hindi sapat na hanggang sa kilala lang si Jesus. Kailangan natin sa oras na ito makipagrelasyon kay Jesus Christ. Kaya nandito ka, hindi religion. Ang amin pong ini-introduce sa iyo, kaibigan. Ang aming ini-introduce sa iyo, ang pag-ibig ni Jesus, kaibigan. Kaya mahal ka ni Jesus. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga kalayawan ng sanlibutan ito. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa bisyo. Tanggapin natin si Jesus. Sa panahong ito, lalo't-lalo na itong mga huling araw, napakahirap ang buhay kapag wala tayong Diyos, kaibigan. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kapag kayo ay hiwalay sa akin. Kaya sa aya at sa gusto natin, kailangan natin ang Panginoon sa oras na ito.
Ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, siguro maganda man ang takbo ng iyong buhay, may pera ka, may negosyo ka. Gusto sabihin ko sa iyo, baliwala ang lahat ng iyan kapag wala kang relasyon kay Jesus. Tama ba ko, taga-Norala? Tama ba? Yun ang kailangan natin sa Jesus sa buhay natin. Alam natin ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lamang. Ngunit ang ino-offer ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya seryoso itong ating pinag-usapan. Ito ay patungkol ito sa eternidad, sa ating buhay, doon sa kabilang buhay. Tandaan natin, ang buhay ka sa mundong ito ay tinatawag itong hiram na buhay. Tama ba? Kapag sinasabing hiram, darating ang panahon, ibabalik natin ito sa tunay na may-ari ng ating buhay. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa oras na ito, nandyan ka, nakikinig ka ng boses ng speaker na ito. Si Kristo Jesus, siya ay kumakatok siya sa pintuan ng inyong puso. Kaya ang tanong sa oras na ito, bubuksan mo ba sa Jesus sa puso mo? Nasa iyong desisyon, kaibigan. Kaya manalangin po tayo sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat. Sa lahat po ng naririto, nakikinig, Lord, dalangin ko, hipuin mo ang bawat puso, Panginoon, ipadama mo ang iyong pag-ibig sa lahat ng iyong mga anak na naririto, nakikinig, Panginoon. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, kumilos ka, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat kaisipan. In Jesus' name. Amen. Sa hapon ito, nais kong manawagan, mayroon ba dito mga tao sa aking harapan na nais tanggapin sa Jesus sa kanyang puso? Naniniwala ka sa ating Panginoon? Kung ikaw yun, huwag kang mahihiya, pwede mo ba itaas ang iyong kamay sa oras na ito? Meron ba dyan na nais tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Kung ikaw yun, pwede mo ba itaas ang iyong kamay? Nais ko lamang makita. No, meron ba dyan, pagkatapos nito, nais kong mag-pray po para sa lahat. Kaya meron pa ba dito na nais tumanggap sa Panginoon? Pakitaas lang po ng inyong mga kamay sa oras na ito. Meron ba dyan? No, negosyante ka sa Jesus ang susi ng pagpapala sa iyong negosyo. Kaya meron ba dyan na nais tumanggap sa Panginoon? Salamat po, ma'am. God bless. Kaya meron pa ba? How about sa iba? No? Meron pa ba? No, kamay lang po, huwag kang mahihiya. Gusto ko lamang makita. No, nais ng Panginoon pagpalain ka. Nais ng Panginoon tulungan ka. Salamat po sa mga ilang kamay na aking nakita. How about sa iba? Mayroon pa ba? Nahihiya ka ba? Isang pagpapala na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa mga oras na ito. Eh, meron pa ba dyan? Siguro nandyan ka, meron kang sakit, meron kang karamdaman, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Si Jesus ang dakilang manggagamot sa oras na ito. He is the same yesterday, today, and forever. O baka nandyan ka, meron kang sakit, no, pwede ka imbitahan, gusto ka magpa-pray, no, nandito ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo, no, nandito siya sa ating kalagitnaan. Nakita ng Diyos ang sitwasyon mo, siguro marami kang problema, suliranin na hinaharap sa buhay mo, kaibigan. Si Jesus ang solusyon, kayang solusyonan ng Diyos ang buhay mo sa oras na ito. Siguro magulo ang kaisipan mo, kaya kang bigyan ni Jesus ng tunay na kapayapaan, walang magandang relasyon sa loob ng pamamahay, kayang ayusin ng Panginoon ang mga sirang relasyon. Sa oras na ito, kaya lahat ng ating hinahanap, ang lahat ng kasagutan ng ating buhay, nasa Panginoon lamang. Lumapit tayo sa Panginoon, naghihintay ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kaya ulit panawagan, meron pa ba dyan na nais tumanggap sa Panginoon? Itaas ang inyong kamay. Na meron ba dyan? Hallelujah, purihin ng Diyos, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Saan dako ka man naroon, ano man ang ginagawa mo, pakisunod lang sa prayer na ito. Gawin mo itong personal na prayer direkta papunta sa ating Panginoon. Sabihin mo ito, Panginoon Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat kong kasalanan. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong pag-ibig. In Jesus' name,
Amen. Kaya maraming salamat kaibigan sa inyong pagsitanggap sa ating Panginoon. Ang Bible ay nagsasabi ng sinumang tumanggap kay Jesus, sila ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yan lang po. God bless everyone.